Come and spend the day with us. Hi, it's Isha. Kahapon nga, Saturday ay nag-groupings kami. Yung groupings namin is parang mag-observe kami sa mga stores sa mall. Kaya nag-vlog na rin ako para sana documentation na rin namin sa mga groupings na gagawin namin. Nagkakasama nga kaming apat kasi same lang kami ng way. Tapos si Mark and Sheila naman is kikitain na lang namin sila sa Gateway Cubao. And yes, dito sa Gateway yung napili namin mall. During this time nga, nakapila na kami para bumili ng card. Hindi kami nagbabay ng tickets sa machine kasi nga wala namang student discount doon. Malaki rin kaya ang discount sa student. Kaya go lang talaga ang pagpila. After quite some time, dumating na rin yung trend tapos nakaalis na kami papuntang Cubao. Nag-chat nga rin si Mark sa GC kasi nga nandun na raw siya. Medyo na-late kasi kami ni Kim nang dating dito sa LRT kasi nga na-traffic kami. Lagi na lang talagang traffic bandang Masinag Market. Anyway, nakarating na nga kami ng Gateway Cubao. And buti na lang nakita rin agad namin si Mark. Kasi honestly, hindi naman namin kabisado yung mall na to. While waiting nga kay Sheila, nag-ikot-ikot muna kami sa mall tapos naghahanap rin kami ng mga store na pwede naming pag-observe. Tapos nakapunta kami ng KKB kaya naman we decided na pumasok na muna habang nag-iintay kay Sheila. Like what I've said before nga, malayo talaga yung bahay ni Sheila kaya laging mahaba yung biyahe niya. Anyways, I've been planning talaga na makapunta dito sa KKB. Nakapunta na nga ako this time but for project purposes naman. Madalas ko kasi makita to before sa FYP ko sa TikTok. Kaya parang nainganyo ako na pumunta. Sabi nila mga Chinese product daw to tapos marami daw mura. Kaya parang bala ko talaga dapat mag-content dito. Kasi sabi nila affordable daw yung price. Pero nung pagpunta namin parang ang dami rin namang mahal. Siguro magiging mura lang siya sa paningin mo kapag may work. Pero in fairness ha, ang dami nilang cute products. Besides, sobrang laki rin talaga ng store nila. Yung una ko ang inikutan dyan yung mga cute na tasa nila. Promise ang gaganda tapos sobrang bagay sa mga coffee girly dyan. Hindi ko nga sinayang yung pagpunta namin dito kasi nga halos ikutin ko yung buong store nila. Mapakita ko lang sa inyo. Wala lang kasi baka maraming gustong pumunta sa inyo tapos gusto nyo muna i-check online kung ano ba yung tsura ng store at saka yung mga pricing nila. Kaya binidyohan ko talaga kasama yung mga price nila. At least nagka-idea kayo bago kayo pumunta dito if ever na gusto nyo. Yung time kasi na nagbabalak ako pumunta dito, naghahanap talaga ako ng mga vlog na nag-iikot sila dito para sana makita ko yung mga tinda. Kaso wala akong nakita kaya ganung vlog na lang yung ginawa ko para kahit papano makahelp ako sa ibang naghahanap ng mga ganung vlog. Habang nag-iikot nga sila Kim, nakahiwalay ako sa kanila kasi nga busy ako umikot mag-isa. Like girl, halos isa-isahin ko talaga lahat. Anyways, nakalimutan kong banggitin yung nakita nyo ng cheese kanina, mga hand soap yun. See, ang dami nilang cute products. Nakita ko nga sila na pumunta dito sa way na to. Tapos dito pala yung part na parang sobrang dami nilang noodles sa wall. Ayan yung part na marami kang makikita online. Like parang sobrang daming taong nagpa-profile ng ganyan yung background. Anyways, bukod nga sa iba't ibang product, meron din silang mga something na pwedeng kainin. Like yung mga candies na may mga cute packaging. And many more. Tapos may mga chips rin sila. Hindi ko na nga masyadong inisa-isa yung products kasi hindi naman ako interested bumili. Pero promise, ang cute talaga ng mga paninda nila. Dahil nga sa pag-ikot ko sa store na to, umabot talaga ng 7 minutes yung vlog na to. But that's okay kasi nga part rin naman talaga ng groupings namin yung mag-ikot sa mall. Cute nga nung naka-box na toy na to. Nung una akala ko blind box siya. Oh, nandito na naman si Ana sa unhealthy section. Nakita nga rin namin ni Ana yung cute section na to na maraming sticker. Bagay nga to pang gift or sa mga bata na mga mahilig sa stickers. Pero yung ibang product dito para makikita mo lang rin naman sila sa online shops. Ikot-ikot nga lang kami dyan tapos pansin ko parang parehas kami ni Ana na tinitignan yung mga cute sections talaga. Lalo na tong nakabox na to, ang cute talaga. Parang kahit anong type of person ka pa, bagay sa'yo yung mga tinda nila dito kasi iba't iba talaga. Isa nga to sa pinaka nagustuhan ko sa pag-iikot ko, itong mga notepad na to. Bibili nga dapat ako kaso wag na, next time na lang. Sa totoo lang nakakahilo umikot dito. Sobrang laki kasi talaga. Ano naman si Ana, nandito na naman sa mga ballpen. Since nga malapit na mag-Christmas, parang maganda pumunta dito kasi marami kang mapipili pang gift. Sa bandang gilid na part nga to, ang dami nilang collectibles dito. Kaso parang isang box pa lang allowance ko na eh. Pero hindi naman lahat, marami pa rin medyo mura-mura kahit papaano. During that time nga, mag-isa pa rin akong umiikot kasi parang nasa kabilang side pa sila ng store. Tapos ako naman, busy pa rin talaga umikot mag-isa kasi nga gusto ko talagang videohan lahat. Nakarating na nga ako sa section ng mga plushies. Sobrang cute talaga, mga masarap yan katabi pag matutulog. Besides, marami ng events na magaganap ngayon kasi nga December na. So parang perfect talaga siya pang gift. Or kaya pang exchange gift. Nakita ko nga sila Kim sa section na to dito sa mga 3D puzzles. Gustong-gusto talaga niya yan ever since. And itong mga miniatures, sobrang cute talaga. Hindi ko lang alam kung binibenta yan. Hindi ko kasi napansin. After ko nga mag-video mag-isa, umikot na ako para hanapin sila kasi nga lalabas na kami. Parating na rin kasi si Sheila that time. Harap kami ng KKV, nag-intay kay Sheila. Tapos habang nag-iintay sa kanya, sinimulan na namin yung ibang kailangan part. Kasi namin isulat sa notes yung mga na-observe namin sa store na to. Since 5 store nga yun dapat naming puntahan, hanap na kami ng second
second store na pwede namin pag-observan pero hindi namin dapat ipaalam sa mga staff dito. This time nga, yung hinanap naming store is connected siya sa shoe and leather craft. Isa rin kasi sa requirements na sinabi ni ma'am na at least 2 store dapat yung connected sa shoe and leather craft na pag-observan namin. After nga namin mag-observe sa second store, umakit na kami para maghanap ng pangatlong store na pwedeng pag-observan. Pero actually, parang bago pa lang kami bumaba sa KKV kanina, napag-desisyon na namin na pupunta kami sa Celine. Sa part kasi na to, maraming store yung pwedeng pagpilian and Celine yung isa naming napili. Napansin ko nga na ang aliwalas and ang ayos ng arrangement ng mga product nila. Tapos kung titignan mo isa-isa yung bag, maganda rin talaga. Yun yung mga kailangan namin i-observe sa shop na to. Especially talaga yung arrangement ng mga product. And kung paano nakaka-influence sa tao yung pag-aayos ng mga product nila. Yung mga time nga na yan, wala na kaming store na mahanap, so pumunta na lang kami sa H&M. Pangatlong store na namin yung H&M, so dalawa na lang yung kulang. Bumaba nga kami ulit, tapos nahanap namin tong powder, tapos mga shoe and leather craft din yung mga tinda nila dito. After namin sa store na to, pumunta naman kami dito sa event na to para sumilip lang, kasi parang may mga pa-free painting sila. Siyempre, atribida kami, pumunta kami para magtanong kung pwede ba. Tapos nung na-confirm nga namin na libre lang yung pagpe-painting, kumuha na sila Kim ng brush para pumunta na dun sa part na pwede kang mag-painting. Sali na nga rin ako, tapos kumuha ako ng brush, tapos ng tissue, tapos color blue yung napili ko. Hindi naman talaga ako marunong mag-painting, papansin lang ako. Tapos si Anggi rin pala nag-painting na. Si Sheila, Mark, and Anna naman, nanonood lang sila sa gilid. After nga namin dyan, gumamit kami ng map para sana maghanap ng pwedeng kainan na mura lang. Tapos dito na rin kami nakahanap ng pang last store na pwede namin pag-observe. Pero ang alam ko sila Sheila lang yung pumasok that time. After namin sa fifth store, naghanap na kami ng pwedeng kainan namin. Ang nahanap naman namin is dito sa food court. Yung McDo kasi sa labas pa yun ng Gateway Cubao. Yung binili nga namin ni Ana is shawarma. Ang hirap kasi maghanap ng makakain tapos mura lang. And binigyan rin pala kami ni Sheila ng candy before siya umuwi. Thank you, Sheila. After namin magsikain, syempre naghiwa-hiwalay na kami para umuwi na. Pero si Sheila lang naman yung ibang way sa amin. Kaming 5 magkakasabay kaming nag-trend. Yun lang, bye!